si Kabaitan Bautista, isa tong maikling sulyap sa aking kwento. Taga Baguio ako. 12 kaming magkakapatid. Mga pangalan namin, sila Asa, Talisuyo, Matimyas, Paraiso, Magiting, Maginoo, Kalayaan, Busilak, ako si Kabaitan, Matatag, Gabuni, at Pananalig. Yung mga kapatid ko, karamihan engineer, may isang doktor, mga businessmen, tapos may ekonomista. Ako lang yung musician sa pamilya. Nung mas bata ako, gusto ko talaga maging scientist. Tapos nung high school, nakapasok ako sa University of Baguio Science High School. Naging active ako sa scouting, boy scout ako. Pumasok ako ng Red Cross, tapos pagkatapos nag-graduate ako sa salutatorian. Mga first 2 years ko sa conservatory, wala akong ginawa kung hindi mag-aral. Pero dahil pakiramdam ko masyado pa rin bakante yung oras ko, sumali ako sa Liturgicon. Doon ko rin ginamit yung 50% scholarship ko para makatulong sa magulang ko. After a few years, nakuha ko mas magandang scholarship sa Classical Music Foundation na 100% scholarship. Umabot rin ako dun sa punto na nagloko ako. Hindi na ako nag-aaral, umiinom ako madalas, kung sino-sinong barkada kasama ko. Tapos, wala na akong focus sa kahit ano. Pero, buti na lang, hindi rin huli yung lahat. Natauhan na ako. Dati ako yung pinaka-antay na tao sa mga student council kasi sa loob-loob ko sinasayang lang nila yung oras nila. Ang rami na sana nilang naaral o nagawa, kaysa inubos nila yung oras nila sa mga bagay-bagay na wala namang silbi. Kaso umabot din sa punto na ang rami kong reklamo talaga sa kakulangan ng facilities sa conservatory, tas mayroong mga professor na hindi pumapasok. At na-realize kong pati na akong problema kasi puro reklamo lang ako. Hanggang isang araw, nag-decide ako, tumakbo sa student council. Nung tumagal na ako sa student council, doon ko na na-develop yung aking pizza theory. Imagine mo na lang kung tumatakbo ka ng sobrang tagal, tapos pawisan ka at pagod ka at lahat-lahat. Tapos biglang ihahain sa yung paborito mong pizza, yung favorite na pizza, pwedeng cheese, pepperoni, or kahit ano pang gusto mo, all meat. Tapos katabinin ko na rin yung favorite mo na beverage. Pwedeng iced tea, pwedeng coke, o kung ano pa. Tapos, yun. So, sarap na sarap ka na, pero i-dare kita na subukan mong kainin yun na ang nasa paligid mo, puro mga kaaway mo. Ang possibilities nun, 1, hindi kakain, o hindi ka rin iinom. 2, kakain ka at inom ka pa hindi ka masasarapan. Or 3, yung mas malungkot, sarap na sarap ka, kaso mag-isa ka lang sa isang kwarto na puno ng mga tao. Lahat tayo pumapasok sa college or kami sa music na iisa yung goal. Isa lang yung pizza na tinitignan natin. Isa lang yung gusto nating maabot. Kaso dahil yun nga sa lahat ng pinagdadaanan natin, dahil sa lahat ng pagod na nararanasan natin, hindi na natin nakikita yung pizza na yon. Hindi na tayo masaya dahil yung nakapalibot sa atin, parang wala na lang. Yung unang professor ko sa conservatory, siya mismo yung nagsabi sa akin na hindi ako para sa music, tapos sinasayang ko lang daw yung pera ko. Masakit kasi highly regarded musician siya, isa sa mga pinakasikat. Isa tong tao na nagtapos ng 3 master's degree at the age of 21. Pagdating sa musical literacy, yung abilidad na maisa papel kung ano yung naririnig mo, zero ako doon. Hindi ako nagsimula na kaya kong magsulat ng kung ano man yung naririnig ko. Zero ako sa solfeggio, sa music rudiments, sa history, sa kahit ano sa classical music noon. Kaya laking problema sa akin noon dahil ang orientation ko talaga, rock. Hindi pangkaraniwang kurso ang musika at lalong hindi mura mag-aral nito. Tas marami pa magsasabi na walang pera sa music.
Pero number one, hindi ako pumasok dito para sa pera. At number two, hindi kasi sila nakasubok sa music, so hindi rin nila alam yung mga pagkakataon na meron para sa mga musicians. Umabot rin ako sa punto na nakahanap ako ng babae na mahal ko. Kaso siguro dahil hindi nga kumain panahon, hindi rin natuloy. Tapos nagkataon rin na umaabot na sa akin yung mga sinasabi ng tao na wala kaming kinabukasan sa music. Hindi ko na alam kung anong kinabukasan ng musika sa Pilipinas. Kasi umabot rin ako doon sa punto na nagtuturo ako sa mga aita sa Bambantarlac. Tapos parang ako na rin nagtuturo ng musika nila sa kanila. Hindi ko alam kung paano dahan-dahang nabubura ang musika ng Pilipinas. Pinagbutihan ko yung pag-aaral ko at serbisyo ko sa kapwa. Nag-graduate ako ng cum laude, isa akong outstanding scholar, meron akong Quezon Leadership Awardee, isa akong alalayang leader. Pero pagkatapos ko mag-aaral at lahat-lahat, wala akong makuha na trabaho. Simply because walang opening dun sa industriya na gusto kong pasukan. Naglakas loob ako nung mga second year na sumali ng mga competition tsaka mga event. Hindi ako nanalo ng first place pero naka-second place ako sa composition cuerdas noon. Mga composition for guitar sa conservatory. Tapos meron yung time na nagkaroon ako ng pagkakataon na mag-present ng work sa CCP. Tinugtog ni Coke Bolipat at saka Metro Manila ng Metro Manila Community Orchestra yung pyesa ko. Doon sa maskwela naman na side, meron akong mga kabarkada na palagi ko dati kasama kapag kumakain mula first year. Tapos isang time na isipan namin sumali doon sa Fit and Fab 4 na competition. Nanalo kami ng grand prize sa buong Metro Manila. Napasama ako sa tamang mga tao, tapos nagkataon masaya lang yung mga ginagawa namin. Tapos by the end of the year, nakakuha kami ng St. Dominic Award sa CSC Central Board. Kasama yung CSC Executive Board. May St. Dominic kami na award, kahit 4 lang kami sa Student Council noon. St. Dominic na individual, meron akong Quezon Leadership Award, tsaka Miguel de Benavides na award. Yung graduation recital ko, yung major thesis namin sa conservatory, sa guidance ni Sir Tonton Africa, yung mentor ko, naka-uno ako. Tapos, nag-graduate akong cum laude at binigyan ako nila ng Vicarious ng Outstanding Scholar Award. Isa sa mga magagandang sinabi ni St. Thomas Aquinas yung, it's better to illuminate than merely shine. Sa akin, gusto ko siya kasi hindi sapat yung magaling ka. Wala rin silbi lahat nun kung hindi mo na ibabahagi sa iba. Nung nabalitaan ko yung Ayala yung Leaders Congress, interesado ako makasali kasi mga musicians medyo underdog kami dahil ang liit ng population namin eh. Tsaka gusto kong biyakin yung stereotype ng kung ano ang isang musician. Nakapasok ako ng Peace Tech Ambassadors Program. Nagpo-promote kami ng Muslim and non-Muslim relations. Tapos na-elect ako na program manager ng batch namin. At nabigyan ako ng Outstanding Peace Ambassador Award. Siyempre, proud ako. Kasi naniwala ang mga tao mula sa Luzon hanggang sa Mindanao, sa mga Tomasino, na taus-puso magtrabaho. Na-elect ako na National President ng Peace Tech Embassy. Pinapromote namin ang peace through technology. Pagkatapos ng lahat ng mabubuti at mga masasamang bagay na nangyari sa akin, pagkatapos ng lahat ng mga natutunan ko sa UST at sa lahat ng biyaya ng Diyos na nakarating sa akin, ngayon naglilibot ako around the Philippines through connection, sometimes volunteering, minsan may gig rin ako. At ipinamamahagi ko yung mga biyaya na napunta sa akin. Nakikita kong Nueva Ecija, Ilocos, Samar, Aklan, anywhere in the Cordilleras, kahit sa Tarlac lang. Tapos, masaya lang. Kasi grace ends when you stop giving. Ako si Kabaitan Bautista, isang musician at public servant, sports enthusiast, Tomasino. At ito'y isang sulyap sa kwento ng buhay ko.